bias, but as a part of the LGBTQ community, I added that the LGBTQ we must know the doctrines of the Catholic Church so that we be able to be saved. Most of the Filipinos here in the Philippines, they are discriminating that when you are gay or you are lesbian, you have no right to be saved. Just like the other Protestants did. Now, I am Sandino, a Lord debater at Catholic faith defender. Iba-iba po ang mga nakalaban kong Protestant and even other religions such as Islam, Oneness, Born-Again Christian, and CGI, Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Ang dami ko na pong na-encounter na iba't ibang mga Protestants sa ilalim ng Catholic Church na hanggang ngayon ay nasa ilalim ng mga tao. Sa lahat ng mga kabataang nandito, you have to listen this very carefully. Sa kaliwat kanan ng lugar na ito, nagkalat ang mga Protestant. Sa kaliwat kanan ng lugar na ito, maraming Protestant na tumitindig at tumatayo sa harapan ng Catholic Church to preach the false doctrine. Tama ba, Lex? Yes. Now, I will teach you, all of you guys, why the Catholic Church was founded by Jesus Christ. Amen. Let's talk about the history. Matthew 16, verse 18. Mateo 16, versikulo 18. Ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking Iglesia. When we say aking, iisa. Hindi dalawa, Yes. hindi tatlo, hindi apat. Pag sinabing aking, iisa. May pangalan bang binanggit na sinabi ba ni Cristo? Pero ang aking iglesia, itatapag ko ang pangalan nito, Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Yes, Meron ba amen. tayong nabasa? Wala. Meron ba tayong nabasa? Pero sa ibabaw ng bato nito, itatayo ko ang FCGI founded by Eli Soriano. Amen. May nabasa ba tayo? Wala. Sa Born-Again Christian na nandito, kaway-kaway, which is founded by Martin Luther, under ng Lutheran Church, Matthew 16, verse 18. Pero sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at tatawagin natin Born-Again Christian. Today, Born-Again is not a church. It is a form of the baptism. Bakit kayo naniniwala that the born-again Christian is a church, while the word born-again is a form of baptism? Yes, amen. That's wrong. We have to use our mind and wake up, my fellow Catholics and Filipino Protestants. Now, sabi dito, history, Matthew 16, verse 18, Pedro, sa ibabaw na batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Sa lahat ng nakikinig ngayon dito, naitanong niyo ba, saan naganap ang Matthew 16, verse 18? To name it, that Matthew 16, verse 18 is the Iglesia ni Cristo Felix Manalo, the MCGI, the Born-Again Christian, Jehovah's Witness, SDA. Have you ever asked yourself, saan naganap ang Matthew 16, verse 18? When we are analyzing and reading the Bible, hindi tayo dapat nakafocus na sa exegesis. Exegesis means we are actually concentrating into the literal understanding. When we are observing the doctrines of which we are reading inside the Bible, dalawa po ang ginagamit natin dyan. One is exegesis and the other one is exegesis. When we say exegesis, ito ay ginagamitan ng history. That's why the Catholic Church, when it comes to the form of debate, we, the Catholic faith defenders, we always use the standard references. Yes. The tradition, the history,
The magisterium. Magisterium. Why? Dahil wala pang Bible, may Christianity ka. At itong segundo na to, ang dahilan kung bakit naging Kristiyano ang Pilipinas. Kung ikaw ay tunay na Cebuano, kung ikaw ay tunay na pinanganak at may dugang Cebuano, bakit kayo protestante? Ang nag-convert ng Pilipinas ay nagmula sa bayan ng Cebu. Yes. Kung hindi dahil sa Cebu, hindi Kristiyano ang Metro Manila. Kung hindi dahil sa Cebu, walang Kristiyano sa Mindanao. Hindi makakonvert into Christianity ang buong Luzon kung hindi dahil sa Cebu. Why? Because of the influence ng mga Spanish. During that time, 1521, nang maging Kristiyano ang bansang Pilipinas sa ilalim ni Ferdinand Magellan, may Protestant na bang nag-e-exist sa Pilipinas? Bakit kayo naniniwala sa isang aral na hindi naman kayang mag-convert ng mga paganong bayan? Sino ang mga Protestante dito ang nag-convert ng mga paganong bayan? Anong bayan, anong bansa ang na-convert na pagano ng Iglesia ni Cristo Felix Manalo? Meron bang na-convert na pagan country ang NCGI? What about the born again, the Lutheran Church under ni Martin Luther? Meron ba silang na-convert na pagan country? Sino ang nag-sacrifice para maging Kristiyano ang mga paganong bansa? The martyred saints of the Catholic Church. Amen. The blood of the saints are the seeds of our church, which is the Catholic Church. Sabi ni Christ, Pedro, ika dito, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. The question is, anong iglesia ang tinayo ni Christ? Protestante ba? Sinabi pa ni Christ, Pedro, itatayo ko ang iglesia ito, pumunta ka sa Security and Exchange Commission, iparehistro mo. Ang bawat religion, which is meron tayong 5 major religions existing around the world. Ano itong 5 major religions? Judaism, Hinduism, Buddhism. Catholic Church, and Islam. 1.3 billion ang population ng Catholic Church around the world. Why? Dahil sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa Roma, ako'y nagagalak sapagkat ang inyong pananampalataya ay naganap sa buong daigdig. Ano ang pananampalataya sa ilalim ng Christianity ang naganap sa buong daigdig? Protestant pa? Talaga ba? If you are a true church, including the Protestant churches here, ano ang nauna? Pagkakabuo ng Biblia o ang born again na sekta na yan? Ano ba ang nauna? Pagkakabuo ng Bible o ang Iglesia ni Cristo tatag ni Felix Manalo? Dapat tayong magkaroon ng logic. Ano ang gagamitin yung pagtuturo kung hindi nabuo ang Bible? Pocketbook? Pasugo magazine? Idadaan na lang ba natin ito sa sarili nating interpretasyon? Hindi. Kinakailangan ang ating paniniwalaan ay may kakayahang bumuo ng sariling aklat sa kanilang pananampalataya. Bakit? Dahil doon natin na ipapakita na ang bawat kaanin ng isang simbahan ay kinakasihan ng Holy Spirit because they have a gift of wisdom. Hindi kayo makakabuo ng aklat kung wala kayong talino. At yung wisdom na yan ay nagmumula yan sa gifts of the Holy Spirit. Almost 50,000 Protestant denominations, they are trying to swim the Catholic Church. May nagtagumpay ba? Wala. Bakit? Sabi ni Christ, ni ang kapangyarihan ng Hades ay hindi makakapanais laban dito. Kahit gaano ka pa kagaling magsalita,
if you are a Protestant, hindi ka magtatagumpay na gibain ang simbahang Katolika. Nakakalungkot, kalimitan sa mga kabataan ngayon, kapag tayo ay mag-aral ng doktrina ng simbahan, Jolo, nakakahiya. But they actually never think and realize that their action is more nakakahiya, that their action is more nakakahiya, rather na ilapit mo yung sarili mo kay God. Walang nakakahiya sa paglapit sa Diyos. Walang nakakahiya na alamin at aralin ang doktrina ng simbahan. Kung ito ay magiging daan para maging mabuti kang tao, para malaman mo kung paano ka magkakaroon ng maayos na pamumuhay, why not? Kinakailangan tayong mga Katoliko ay maging aware. Kailangan tayong mga Katoliko ay matutong magsalita at lumaban. Hindi tayo dapat depensa lang ng depensa. Tama na yung pagtitimpi nating mga Katoliko sa mentalidad, humility. That's a wrong humility. Pag may nakita kayong Protestant and you know the doctrines of the Catholic Church, fight for him. Fight them. As a Catholic faith defender, no matter what happens, I have lots of death threats. Marami akong death threats. Marami akong warning sa buhay ko because I always protecting and defending the Catholic Church, but I ignore them. Why? Pag ikaw ay naging defender ng Catholic Church, tanggapin mo na mamamatay ka ng maaga. Yes, amen. Hindi tayo dapat matatakot na ay may death threat, kitigil ka. No. You want to defend the church? Mahal mo si Christ? You really wanted to follow Him? You have to die. Why? Even the 11 apostles, aside from John, they died. Namatay sila. Namartyr sila. Why? Because they followed Jesus Christ. So if you want to follow Jesus Christ and you want to defend the Catholic Church, live your life and be ready because tomorrow you will die in the name of Jesus Christ. And as a Catholic faith defender, my name is Sanrio, a Catholic life educator. Actually, ito po yung first time ko na magsalita publicly. Ako po ay na-invite sa different kind of Catholic radio stations such as Radio Veritas in Metro Manila, Radio Maria in Cagayan de Oro. Laman din po ako ng mga debating platforms such as Russia TV, the Debaters Convention, In Defense of Truth, and the Philippine Debaters Association. I've experienced lots of bullying, bashing, reading profanities and bad words against me. It's okay. If you are trying to defend the Catholic Church, i-expect nyong mumurahin kayo. I-expect nyo pagbabantaan kayo at i-expect ninyo na hindi masarap sa pakiramdam. Walang sinabi si Christ, if you are going to protect the Catholic Church, magiging maginhawa ang buhay. Dahil walang banal na namatay na maginhawa ang buhay. Walang banal na Catholic Church na namatay na mayaman. Walang banal sa Catholic Church na hindi nagtamis at nagdusa. And if we are truly the followers of Christ, and we know the true teachings of Christ, we have to defend it. Why? Because the one and only true church, I repeat, mayroong sinaunang Kristiyano. Isa sa pagpapakilala na kayo ay nasa tunay na iglesia, if you have an early Christian, sinaunang Kristiyano, ikaw ang bumuo ng Biblia, ikaw ang gumawa ng kalendaryo. Meron kayong mga hindi nabubulok sa santo at mga banal, ikaw ang nagpakilala kay Christ sa buong mundo, at ikaw ang nag-convert ng mga paganong bansa para maging Kristiyano. Wala pong mababasa sa Bible na nag-convert ang sinaunang Kristiyano ng mga Protestante. Ang kino-convert ng Catholic Church ay mga pagan, Islam, Judaism, Hinduism, Buddhism. Ang kino-convert natin is not a Protestant, pagans. Kaya ang dami nating martyrs. And you can ask this religion, these different kinds of religions, kung meron silang na-encounter na Protestant. Wala. Why?
Because the Catholic Church was founded by Jesus Christ 33 AD. Our church, which is the Catholic Church, tayo ay nagdiriwang ng 1,991 years. The most powerful at pinakamatagal na pagdiriwang under na Christianity. Ganini speaker tayo si Hindi po Sandrillo. dapat Walay bagong ka pa. tatag. Magwalay. Hindi po dapat 100 years. Si Christ ay nagtatag ng iglesia sa unang panahon pa. Kaya dapat mauuna ang church mo kesa sa Bible. Hindi ka dapat gagawin ng Bible. And you can ask this Protestant, saan nyo kinuha ang pangalan mo? That's why the Catholic Church, wala kayo sa Bible, hindi yan mababasa. Bakit? Dahil wala pang Bible, may pangalan na tayo. The Catholic Church. Pinangalanan ni San Ignacio, the Bishop of Antioch, na tayo ay tatawagin Katoliko because the faith of every Filipino Catholic here are universal. Our faith is para sa lahat ng dako, para sa lahat ng mga bansa, universal, para sa lahat, Catholic, Kataholong, Catholic. Wala pang Bible, wala pang Gregorian calendar, may Catholic Church na po tayong pangalan. Bakit Catholic Church? Bakit nagbigay ng Catholic Church? Anong karapatan ni San Ignacio magbigay ng pangalan? First and foremost, marami na pong naglalabasang heresy. Pag sinabing heresy, they are under a church which is Jesus Christ was founded, but their doctrine is different. Kaya sa tinawag ng heresiya. Sila ay nag-iitan din na at sa bahagi ng ating pananampalataya, pero ang kanilang mga itinuturo ay taliwas sa ating kinaaaliban. Kaya ang ginawa ni San Ignacio, the third bishop siya ay nagbigay ng pangalan sa akin para alam ng mga mananampalatayang Kristiyano during that time kung saan yung tatag ni Christ. Hindi tayo dapat magbe-base lang sa Bible. Saan ito mababasa? If you are really a wise and a smart person, you must first research the history of Christianity. Not only by the Catholic Church, but the Christianity itself. At saan tayo magtitimulang mag-research? Pumunta tayo sa bayan ng Jerusalem. Wala pang nakatatag na Protestant churches sa Jerusalem. Ipinagbabawal yan. Dahil ang bayan ng Jerusalem na kung saan ito ay bayan ni Kristo ay isang monotheistic religion na tanging tatlong religion lang ang kinikilala. Which is the Judaism, Law of Moses, Islam, under ni Muhammad, and the Catholic Church, which is tayo. Kaya kung pupunta tayo sa Jerusalem, ito ay bayan ni Kristo kung saan siya'y pinako, namatay at nilibig, na buhay na maguli. Tatlo lamang po na iglesia ang nandoon. Templo, sinagoga ng Judaism, moske ng Islam, at simbahan po ng Katoliko. Walang karapatan ng mga sulpot dito, mga protestanteng pamay-may pa. Dito kayo sa harap ito, magdebate tayo. Wala po kahit kailan na nakatatag na protestantism sa bayan ni Kristo, ipinagbabawal. Dahil hindi po tinatanggap ng bayan ni Kristo ang Security and Exchange Commission. Why? Hindi po ipinarerehistro ang religion. The Catholic Church was not registered by the government. Ang ating religion na nasa Vatican, yan ay isang maliit na bansa at independent. Hindi yan pwedeng irehistro. If ang inaaniban mo ay registered sa government, peke ka. Dahil kahit kailan, ang Panginoong Jesucristo ay nakipag-usap kay San Pedro, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi sinabing iparerehistro mo. So if your church was registered under the Security and Exchange Commission, fake church yan. Because the one and only true church, makikita po natin sa mismong bayan ni Cristo. And the only Christianity was built in the land of Jesus Christ is only the Catholic Church. Wala na pong iba. Bago tayo magbase sa scriptures, which is Bible, aralin po natin ang history ng bayan ni Christ. Tayo po ay palagi ng gumamit ng social media,
malaya na po tayo at madali nang mag-research. I-research natin anong Christianity ang umiiral sa bayan ng Jerusalem. So sa lahat ng mga kapanalig kong Katoliko dito, sana po matuto tayong mag-analyze, mag-research. Huwag tayong magtitiwala sa matatamis na salita. Dahil kahit gaano katamis ang isang salita, kung mali ang aral, hindi ka maliligtas niyan. Dahil ang magliligtas sa kaluluwa mo, doon dapat manggagaling sa tatag ni Kristo. Walang iba, kundi ang Roman Catholic Church. Amen. Yun lang po at maraming salamat mga kapanalig. Woo!